sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat. Sambayan na tayo'y magdiwang, umawit ng may kagalakan. Ang Diyos Amang may likha ng langit, dagat at lupa. Wararaw at mga bituin, liwanag na nagniningning. Magpuri kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat. Sambayan at tayo'y magdiwang, umawit ng may kagalakan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, is the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Sisters and brothers, to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw daw na luluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa ibalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Let us pray. Almighty, ever-living God, increase our faith, hope, and charity, and make us love what you command, so that we may merit what you promise. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, people may turn a deaf ear to the cries of the poor and the weak, but not God. Sirach tells us that the prayer of the lowly pierces the clouds and goes straight to God. A reading from the book of Sirach.
The Lord is a God of justice, who knows no favorites, though not unduly partial toward the weak. Yet he hears the cry of the oppressed. The Lord is not deaf to the wail of the orphan, nor to the widow when she pours out her complaint. The one who serves God willingly is heard, his petition reaches the heavens. The prayer of the lowly pierces the clouds. It does not rest till it reaches its goal, nor will it withdraw till the Most High responds, judges justly and affirms the right, and the Lord will not delay. The word of the Lord. The Lord hears the cry of the poor. The Lord hears the cry of the poor. I will bless the Lord at all times. His praise shall ever be in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me and be glad. The Lord hears the cry of the poor. The Lord confronts the evildoers to destroy remembrance of them from the earth. When the just cry out, the Lord hears them, and from all their distress, he rescues them. The Lord hears the cry of the poor. The Lord is close to the brokenhearted, and those who are crushed in spirit he saves. The Lord redeems the lives of his servants. No one incurs guilt who takes refuge in him. The Lord hears the cry of the poor. On the second reading, the Apostle Paul encourages Timothy to continue living the values of a man of faith. This kind of life brings glory to God and is a powerful testimony to unbelievers. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. Beloved, I am already being poured out like a libation, and the time of my departure is at hand. I have competed well. I have finished the race. I have kept the faith. From now on, the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just judge, will award to me on that day. And not only to me, but to all who have longed for his appearance. At my first defense, no one appeared on my behalf, but everyone deserted me. May it not be held against them. But the Lord stood by me and gave me strength, so that through me the proclamation might be completed, and all the Gentiles might hear it. And I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil threat and will bring me safe to his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Reconciling the world to himself in Christ, and entrusting to us the message of salvation. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you.
and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself. "O God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, and even like this tax collector. I fast twice a week and I pay tithes on my whole income." But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, "O God, be merciful to me, a sinner." I tell you, the latter went home justified, not the former. For whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat po sa sakripisyo niyo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung mamamatay po tayo, akala nyo kayo lang. Ngayon, sa palagay po ninyo, mapupunta tayo ng langit? Ano ang palagay ninyo sa relasyon natin ngayon sa Diyos? Okay ba? Ayos ba? Tayo ba ay kalugod-lugod sa Kanya? Are we in a right and saved relationship with Him? Sana oo ang sagot natin, sapagkat kung hindi, malaki ang problema natin. Nevertheless, mayroong pangalawang tanong. Ang pangalawang tanong, kung yes ang sagot natin, na kung mamamatay tayo ngayon, mapupunta tayo sa langit? Ano ang basis natin? Mahalagang tanong yan. Kasing halaga ng unang tanong yan. Sapagkat kahit na iniisip natin, mapupunta tayo ng heaven, pero mali naman ang basihan natin, wala rin. Magugulat pa tayo. Akala lang pala natin. At yan, ang isang insight na ibinibigay sa atin ngayon ng mga pagbasa, lalo't na ng Ebanghelyo. Alam ko pong pamilyar na kayo sa kwentong ito, sa talinghagang ito ng publikano at pariseo. Siguradong alam nyo na agad kung sino sa kanila ang bida o kontrabida. Kaya pakiusap ko, kung maaari, isuspend nyo muna yung bias ninyo. Halimbawa, hindi nyo pa naririnig yung talinghagang ito. O kaya halimbawa, nabubuhay tayo nung panahon ni Kristo. Kasi kung ganun po ang gagawin natin, malamang sa malamang, yung simpatsya natin, mauna muna sa pariseo at di sa publikano. Kasi, sino bang mga pariseo? Pag sinabi pong pariseo, separated ones. Ito yung inihiwalay nila ang kanilang sarili. Kasi nga po, may mga Hudyo na nag-intermingle na, nakapangasawa na ng mga hindi Hudyo, ng mga pagano. Ibig sabihin, ito yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya gusto nilang i-preserve ang lahi nila. I-preserve ang kabanalan nila. Gusto nilang i-preserve yung paggalang sa kautusan at sa mga propeta. Masama ba yun? Hindi masama yun. Okay yun. Sa paningin ng Panginoon. At gaya ng narinig po ninyo, yung
Pariseyo sa Ebanghelyo. Sobra-sobra yung ginagawang mabuti. Yung pag-aayuno, yung pagbubuwis. Aba, kung ilalagay natin sa panahon natin yan, ito yung mga taong nagpapakabuti talaga. Ito yung mga taong nagsisimba, hindi lang linggo-linggo, kundi araw-araw pa. At nag-aayuno pa, nagfa-fast pa, kada misa. Ito yung nagro-rosaryo pa araw-araw at nagnunupena. Consistent na tumutulong sa simbahan at sa mga nangangailangan. O sige, ano ngayon ang masama dyan? Parang wala naman. On the other hand, yung publikano naman. Yung publikano ay trabahong kasuklam-suklam. Kasi ang publikano ay isang Hudyo na nagtatrabaho para sa mga Romano. Sinakop sila ng mga Romano, remember? At the expense ng kanyang mga kapwa-Hudyo. So hindi lamang sila traidor sa kanilang mga kababayan. Nilalapastangan pa nila ang Diyos in effect sa trabaho ngayon. Bakit? Sapagkat ang mga Romano ay sumasamba sa maraming mga Diyos-Diyosan. In fact, kahit ang mga emperors nila ay itinuturing nilang Diyos din talaga. So nakita nyo na, hindi basta-basta tatanggapin ng sino man ito. Kasi kasuklam-suklam na trabaho ito. Kung isi-situate natin ngayon, mas malala pa yung publikano dito kaysa sa sino mang pinaka-corrupt na opisyal ng pamahalaang Pilipinas ngayon. Ganon katindi ang publikano noon. Now, ano ngayon ang mabuting dyan? Parang wala naman. Kung bakit siya ang kinalugdan. Well, linawin po natin na hindi naging mali yung Pariseyo sa mata ng Diyos dahil sa kanyang mga ginawang mabuti. No, mabuti nga eh. Lalong hindi naging tama yung publikano sa mata ng Diyos dahil sa kanyang mga ginawang masama. Masama nga eh. Hindi dahil sa mga ginawa nila, kundi dahil sa disposisyon nila. While the Pharisee exalted himself and thus make him wrong in the sight of God, the publican humbled himself and thus making him right in the eyes of God. James 4 verse 6, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Book of Proverbs, God detests all that are proud. At sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, lahat ng nagpapakataas, kanyang ibababa. At ang mga nagpapakababa, ay kanyang itataas. Magtataka pa ba tayo kung bakit yung publikano ang mas kinalugdan ng Diyos at hindi yung Pariseo? Hindi na. Maliban na lang kung uulitin natin ang pagkakamali ng Pariseo. Kaya ako kayo tinatanong kanina na kung mamamatay tayo ngayon, sa palagay ba ninyo, mapupunta tayo ng langit? At kung yes ang sagot, on what basis? Paano mo nasabi? Ano ngayong basehan? Kasi kung ang basehan natin ay yung mga nagagawa nating kabutihan, lalo pat iisipin natin, ganito, ganon ang ginawa ko. Tapos ikukumpara pa natin ang ating sarili sa iba. Hindi naman ako kawalang hiyaan katulad ng biyanan ko. Ay, naku. Uulitin natin yung pagkakamali ng Pariseo. Yung pagkakamali ng Pariseo, hindi yung mga mabubuti niyang ginawa, kundi yung yabang niya na nagmamalaki pa siya sa Diyos, na para bang ang lahat ng ginawa niya ay utang na loob ng Diyos sa kanya. Aber. Pwede ba natin gawin yun sa Diyos? Gaya ng lagi kong sinasabi sa mga nangungumpisal, kaya ka narito, Brad, kaya ka narito, Mars, hindi dahil ginusto mo lang. Kaya ka narito dahil ginusto ng Diyos na mangumpisal ka. He inspired you. He moved you to confess your sins. Sapagkat bago mo pang naisip, bumalik sa Kanya, naiisip ka na niyang pabalikin sa Kanya. Una siyang nakamiss sa'yo. Siya ang unang naghanap sa'yo. Hindi ikaw ang unang naghanap sa Kanya.
Makapagbibigay ka ba ng limos kung wala kang pagbibigay? Makapagtsatsaka ka pa sa problema kung hindi ka niya pinatatatag ang pananampalataya mo? Come on! Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Nakita po ninyo yung sinasabi ni San Pablo sa ating second reading. Ang ganda. Yung unang part, ano ang sabi niya? I have completed well, I have kept the faith, I have finished the race. Ganda, di ba? Panglapida. Ganda. Achievement. Galing. Kasi ang dami talagang ginawa ni San Pablo. Isa siya sa pinakamaraming ambag sa Sangkristiyanismo. Ano sabi niya? First part, I have completed well, I have kept the faith, I have finished the race. Pero sa second part, ano sabi niya? The Lord stood by me. He gave me strength. To Him be glory forever. Ayun! Hindi niya inaangkin. Ibinabalik niya sa Panginoon. Sapagkat anumang buting nagawa niya, napakakatingting lang kung ikukumpara sa napakabuti ng Diyos para sa... In fact, kaya siya naging mabuti para kay San Pablo dahil ang Diyos ay napakabuti. Di ba yun ang sinasabi ng mahal na ina? Mapalad ang pangalan ko dahil sa mga ginawa sa akin ng Diyos. Kaya, wag niyong ilalagay lang o kaya ipapalagay niyo sa lapidan niyo, yung first part lang. Lalo na kung magiging motto niyo pa habang nabubuhay tayo, I have kept the faith. I have completed it well. I have finished the race. Nako, magandang pakinggan. Pero, imayabang ang dating niya. Kung yun ang maging motto mo sa buhay, tapos hanggang sa lapida mo, yun ang nakasulat. By the way, marami kong nakikitang nakasulat na ganyan sa lapida. Kulang yan. Baka sabihin ng Panginoon, ganon. Ikaw na. Ay, bahala ka. Parang yan yung kantang, I did it my way. Patay. Ang bata ka. Ipadagdag natin. The Lord stood by me. The Lord stood by her. Stood by him. The Lord gave us strength. To Him be glory forever. Yun. Minsan nga daw, mayroong isang lalaking napunta ng langit, kaya lang nasa may pinto lang. Siyempre gusto niyang makapasok na. Kaya lang sabi ni San Pedro, kailangan may 1,000 points ka. 1,000 points. So kahit medyo nagulat yung lalaki, pinatulan na niya. San Pedro, 25 years akong lay minister. Hindi ako ma-absent. Yung pari uma-absent, ako hindi eh. San Pedro, tumutulong ako consistently sa simbahan, kahit sa iba't ibang mga chapels na hindi na namin nasasakupan. Kahit sinong lumapit sa akin, tinutulungan ko, St. Peter. Ganon ako kabait. Nalaki mga mata ni San Pedro. Kaya medyo na-excite yung lalaki. Naisip niya, maraming puntos to. Kaya lang to his surprise, sabi ni St. Peter, okay, for that, I give you 1 point. 1 point lang. So, hindi siya nasiraan ng loob. Umarya na naman siya. St. Peter, napaka-faithful ko sa asawa ko. Ni minsan, hindi ako naging unfaithful sa kanya. Napakabait ko sa kanya. Araw-araw tinatanong ko siya, paano ako magiging mabuti pang asawa sa iyo? Pinalaki ko po ang aming mga anak, binigyan ko ng magandang kinabukasan, ginabayan ko po at pinalaki ko kung mga mabuting tao. Nangingiti si San Pedro, so na-excite yung lalaki. Until sabihin ni San Pedro, sige, 1 point para dyan. 1 point lang na naman. Pinapawisan na siya kasi naupusan na siya. Hanggang sa, kinumpos niya sa sarili niya, okay, St. Peter, very honest po ako.
I think very humble din naman ako. May mga nangutang sa akin, hindi ko na nga siningil. Okay lang kasi mahirap lang. St. Peter, wala po akong inargabyadong tao. Hindi po ako nagtatanim ng galit. St. Peter, binoto ko po si Chel Jokno, si Bam Aquino, si Lenny Robredo. Alam na, ha? So natutuwa si San Pedro. So, na-excite din siya. Akala niya maraming puntos. Until sabihin ni San Pedro, okay, another 1 point. So 3 points ka na. Kulang ka pa ng 997. Ay, nako, talagang di na siya makapakali. Hanggang sa naluhod na lang siya. At sinabi niya, Diyos ko, maawa ka po sa akin. Hindi ako makapapasok dito. Pagtingin niya kay San Pedro, inaakay siya patayo, nakangiti. Sabi ni St. Peter, yan ang 1,000 points. Dapat kanina mo pa sinabi yan ng bukal sa iyong kalooban. Di ba yun yung panalangin ng publikano? Lord, have mercy on me. Di ba yan ang panalangin ni Bartimeong bulag? Panginoon, mahabag kayo sa akin. Di ba yun yung sigaw ng 10 ketongin? Have mercy on us. Maawa ka po sa amin. Parang yan din yung sinabi nung magnanakaw kay Kristo na sinama niya sa paraiso. Simpleng dasal, maikli lang, walang palabok, walang pagyayabang na mga ginawang kabutihan. Ni wala ding pag-excuse. Mali kasi pagpapalaki sa akin Masama kasi impluwensya ng mga kabarkada ko. Mahirap lang po kasi kami, kaya kumapit ako sa... Wala! Basta, ahawa ka po sa akin. Sinong mag-aakala na yun lang pala ang kailangan natin sabihin mula sa mga puso natin? Sapagkat, come to think about it, totoo. Kung wala tayo ng awa ng Diyos, hindi tayo mabubuhay sa mundong ito, maging sa kabilang buhay kapag namatay ng tao. Kaya sana mga kapatid, pahalagahan natin ang panalangin ito. Sinasabi po natin ito kapag tayo nagsisimba sa simula ng misa. Sana wag nating madaliin, Lord of mercy. Christ of mercy. Lord of mercy. Sana ito rin ang maging panalangin natin kapag may mga matitindi tayong pinagdaraanan sa buhay. Maliwanag ang sinasabi sa ating unang pagbasa, na sinusuportahan ng ating salmo. The Lord is close to the broken-hearted. Ang Diyos ay malapit sa mga taong tunay na nangangailangan ng tulong niya. Sinong mag-aakala na yung ginagamit ng Diablo para ilayo tayo sa Diyos, problemang matindi, kasalanang malaki, pwede natin gamitin sa tulong ng Diyos upang mas mapalapit tayo sa Kanya. Lalo pat bukal sa ating puso at totoo sa ating puso, hihingin talaga natin ang awa niya. Napakaikling panalangin, pero ito ang magbibigay ng maraming blessing. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Sapagkat ako'y anak niya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos
ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos Sapagkat ang alam niya ang samo pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Diringgin ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, para sa mga kasalanan ko, para sa mga kasalanan ng pamilya ko, para sa mga pangangailangan ko, wala na akong ibang sasabihin kundi maawa ka po sa akin. Wala akong maipagmamalaki sa iyo. Lahat ng mga mabuting ginawa ko ay dahil sa kabutihan mo. At kahit pagsamasamahin ko ang lahat ng mga mabuting ginawa ko, mas mabuti ka pa rin. Tulungan mo ko, wala akong maipagmamalaki kundi ang mga kasalanan ko. Pero hindi ko ito pagmamalaki sa iyo. Ihihingi ko ng tawad at awa ito upang ako ay marapatin mong pagpalain mo. Hallelujah! Purihin ng Diyos, di kita pwedeng diktahan. Hallelujah! Ako ay umaamot lamang. Siya ay muling babalik sa atin. Pero ikaw ay aking pinasasalamatan. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong pagmamahal. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, tamang ayaw nating ginaawa ng ating kapwa. Ano man naman ang magagawa ng kanilang awa, pero ang awa ng Diyos may magagawa. Huwag kang magkunwaring sa Kanyang malakas ka kung sa totoo lang mahina ka. Huwag kang magkunwaring banal ka kung sa totoo lang alam mong makasalanan ka. Huwag kang magkunwaring naintindihan mo ang lahat kung marami kang katanungan. Be honest with Him and say, have mercy on me, Lord. Maawa ka po sa akin. Papuri, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Lord God, our shepherd, hear the cry of your people in the Philippines as we walk in the valley of darkness. We come before you today, humbled and broken, like a stray sheep that has fallen from the cliff, clinging desperately to a brittle branch, crying out for rescue. Save us, Lord, for we are sinking. Like the psalmist, we feel ourselves sinking in the mire, overwhelmed by the floods of corruption, as Jeremiah once sunk into the mud of cistern. We confess, O Lord, with contrite hearts as Baruch prayed, we have sinned against the Lord. We have been disobedient. We have not listened to His voice. Forgive us, Lord, for by our compromises, small or great, we have let darkness thrive. By bribing fixers and traffic enforcers,
by tolerating lies and falsehood in media, by accepting donations from plunderers and exploiters, by covering injustice with silence or convenience. Forgive us, Lord, for we have allowed the evil one to take hold of our society. Have mercy on us, O God, according to your steadfast love. We are submerged, Lord, in calamities, floods, earthquakes, fires, typhoons, but worse are the wounds we inflict upon ourselves. Scandalous budget insertions that deprive the poor of funds for healthcare, education, and welfare. Substandard infrastructure that robs us of genuine progress. Political dynasties that act like new feudal lords, keeping our people poor and dependent on dole-outs. A rich nation drowning in taxes, yet kept poor by a politics of patronage. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will heal their land. Heal our land, O Lord. You have told us, O Lord, what is good and what you ask of us, to act justly, to love mercy, and to walk humbly with you. We have failed, but we will not lose hope. For you, Lord, have not created us for corruption, but for goodness. You have redeemed us and clothed us in a new humanity in Christ. Come, Holy Spirit, renew the face of the earth, renew the heart of our nation. Breathe into us courage to rise above greed and power, and awaken in us care, empathy, compassion, and unconditional love. Let the survival of the weakest, not just the strongest, be the mark of our humanity. Empower us to build a Philippines where truth, justice, and mercy prevail. Lord, have mercy on us. Christ, save us. Spirit, renew us. Through the intercession of Our Lady of the Holy Rosary, we entrust our beloved country into your hands. Amen. Offertory. O Diyos, aming alay, itong alak at tinapay, bunga ng paggawa, sa kisag ng aming buhay, naway pabananin ang aming munting alay sa harap ng iyong altar, magbibigay puso namin iyong pakalinisin upang maging karapat-dapat na tumanggap. O Diyos, aming alay, itong alak at tinapay, bunga ng paggawa, sa gisag ng aming buhay, nawa
pabanalin ang aming munting alay sa harap ng iyong altar, magbibigay pugay. Buhay mo sa aming inialay, dugo at katawan na lubang panan. O Diyos, sa aming alay, itong alak at tinapay, bungalang paggawa sa gisag ng aming buhay. Naway pabanalin ang aming munting alay sa harap ng iyong altar, magbibigay Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. Patnubayan mo't paghariang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, nagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako, sa wakas matulad sa'yo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging
in your house we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord, as we offer this bread and as we bring you this wine. Bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Lord, we pray, O Lord, on the offerings we make to your majesty, that whatever is done by us in your service may be directed above all to your glory, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in you we live and move and have our being, and while in this body we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom we raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup,
We proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. Kindly include Samson Go and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Napayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy
mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, Lord, I am not I'm worthy not that you worthy should that enter you should under enter my under roof, my roof, but only say the word, word, and my soul shall be healed. Blood and blood of Christ. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Tumimo sa puso ko ang pag-ibig mong inaalay ng wagas, akayin sa tamang landas. Pasat sa daan ng kabanalan. Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay. Inulot mong limutin ko dilim ng nagdaan. Dinggin bawat dalangin, turuan ang puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung umasa, biyaya'y makakamit ang pag-ibig ko sa iyong palatanggapin.
Sumulong sa tamang landas, umapan sa daan ng kaligtasan. Naghahangad, sarili maihandog, tinawag mo narito at tumugon. Lingapin, bigyan ng lakas. Mabuting pasto ka, ilaw kang tatanaw. Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay. Tinulot mong limutin ko, dilim ng nagdaan. Tingin bawat dalangin, turuan ng pusong mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay. Tinulot mong limutin ko, dilim ng nagdaan. Tinggil at dalangin, turuan ng pusong mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, nalangin ang puso. Ligayang tunay makakamtan kung salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. At sa iyo'y aming sasabitin, at maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan.
Let us pray. May your sacraments, O Lord, we pray, perfect in us what lies within them, that what we now celebrate in signs, we may one day possess in truth, through Christ our Lord. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa mga tinutulong nyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa ibang mga parokya, chapels, at gayon din para sa ibang mga institutions at individuals. Salamat po. Lagi niyo po kaming samahan, kasama ng mga madre, tuwing alas 8 or alas 8:15 ng gabi, buong buwan ng Oktubre, buwan ng Santo Rosario, kasama ng mahal na ina, sama-sama po tayo magdasal para sa ating bayan. So as regards kanina yung parking, sorry. May nagsabi kasi sa akin, Father, delikado po na mag-park dito kasi nga po, malapit dun sa statues. So ngayon lang po, next time hanggang sa baba pwede. Huwag lang dito sa may taas ng statues, sa may mga tabi ng statues. So pasensya na po. So mali ako. Basta hanggang dito, malaki pa rin po yan, marami pa rin po yan. First come, first serve nga lang. Marami pong salamat sa pasensya. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.